nauuso yung mga ganyang patayan, nauuso yung sobrang violence na naman, nakikita natin na yung gobyerno mukhang walang ginagawa. Nakafocus lang sila doon sa pagtatanggol sa kanilang mga sarili, hindi na sila nagsisipagtrabaho. Kaya ito, pakinggan natin yung pinakabago, mainit na video ni Zaldico, at sinasabi nga ni Zaldico na hindi lang lolo, lola, tatay at anak ang sangkot, pati nanay. Matindi itong revelasyon na ito, at itong revelasyon na ito, mga bossing, may mga kaakibat na mga ebidensya ito na inilabas si Zaldico nung kahapon. May inilabas si Zaldico anong isang araw, may inilabas siyang mga ebidensya against kay Sandro Marcos, insertions niya, nakalista na mga pinasok niya na dinideny. Deny lang, wala rin siyang pinapakita na dokumento na nagpapatunay na yung pinapakitang dokumento ni Zaldico ay mali. Pero naglabas na din si Zaldico yung kanya, hindi pinatututuhanan niya doon sa kanyang mga statements. Sinabi niya, meron akong sulat kay Pangulong Marcos. Sabi niya gano'n, may sulat ako kay Pangulong Marcos. Pinatunayan niya yun, inilabas niya kahapon yung kanyang sulat kay Pangulong Marcos. Pero yun nga lang, wala nga lang pirma acknowledging na na-receive yun ni Pangulo. Pero at least siya, kahit papaano, when he says something, meron siyang ebidensyang ipinakikita. Ngayon, gusto ko lang din reaksyonan yung isang post ng isang wag na natin pangalanan. Merong isang post ng isang legit na DDS na dating taga-gobyerno. Sinasabi nga niya na from most hated to most parang liked something. Na ito daw si Zaldico ay naging rockstar na at parang tinitingala na, hindi po ganun. Si Zaldico po, ito po kalaban natin ito. Ito si Zaldico. Bakit natin sinasabing kalaban natin ito? Because nagnakaw ito Inabuso nito ang kanyang kapangyarihan. Nagpagamit siya sa kanyang mga amo para ubusin, limasin ang pera ng taong bayan, mga boss. So ako, naniniwala ako na si Zaldico is also guilty of whatever corruptions ang iniskim nila. Damay siya. Pero ang masasabi ko is hindi siya most guilty. Ibig sabihin, hindi siya yung pinaka-mastermind nito. At kung si Zaldico lang ng si Zaldico ang ipapako natin sa krus, hindi natin ma-identify kung sino yung mga amo niya, walang mangyayari. Kasi wala na siya, tapos yung mga amo niya nandiyan pa rin sa posisyon, hahanap lang yan ng paraan kung paano sila ulit makakapagnakaw. Tandaan mo 2.5 taon na lang silang maninilbihan. So they will make money. They will make the most money sa lahat ng mga proyekto ng gobyerno kapag pinabayaan natin na makatakas yung dalawang amo nito. So kailangan wag natin pabayaan yun. So bagamat tayo ay natutuwa sa mga revelasyon ni Zaldico, hindi natin siya inaabsuelto sa lahat ng mga kasalanan niya dito sa Pilipinas. Dahil yes, hindi siya ang most guilty, pero hindi siya santo. Hindi siya bayani. Pero kung nagpapakabayani siya ngayon dahil tinapik siya ng Panginoon at pinakita na sa kanya ng Panginoon, kita mo Zaldi, di ba wala silang utang na loob? Kita mo, ikaw ang gumawa lang lahat para sa kanila, ganda kuba-kuba ka kung paano mo ipapasok yung mga interest nila. Tapos kita mo, ikaw ngayon ang inilalaglag nila. So anong lesson na natutunan mo dito? Hindi ba? Kung baka ginaganon lang siya, pero it's still the same. Yung kanyang pananagutan sa katiwalian na ginawa nila, kailangan niyang panagutan. Yung kanyang kasalanan, kailangan niyang panagutan. Hindi pwedeng si Zaldico ay makatakas din dito. Kailangan si Zaldico ay mapanagot. Bukod sa kanya yung mga amo niya. So ngayon, dahil nga ang sinasabi nito ni Zaldico ay inilalahad niya lahat ng mga scam, lahat ng galawan ng mga taga-gobyerno. So natutuwa tayo sa kanya at nagpapasalamat tayo, but never at hindi natin siya i-absuelto because kasapakat po siya dyan. Maraming mga nakakulong ngayon na mga walang mga kasalanan. Ito may kasalanan to So ako naniniwala na bukod sa dapat ibalik nito lahat ng mga ninakaw niya sa gobyerno, kailangan talaga panagutan niya para hindi na sila gayahin ng mga politiko sa hinaharap. Pakinggan natin itong bagong ni Zaldico, bagong revelasyon niya. At dinadamay niya rito ang nanay naman
So sabi ko nga, magnanakaw si Marcos Sr., plunderer si Imelda, tapos di umanong si Bongbong addict daw, di umano nag-i-insert daw since 2022, 23, 24, 25, nagkamal na daw ng bilyon-bilyon, close to 100 billion na yung kinamal sa flood control project pa lang ito. Hindi natin alam sa ibang mga proyekto. Tapos biglang nadamay pa yung anak. Diyos ko, mas masugapa pala yung anak. Yung anak pala, yung mag-ama, naghahati sa pera, yung anak, putya solo. Kaya naman pala panay ang silo. Alam niyo yung silo? Yan yung party-partihan ng mga elitista, yung mga disco-diskuhan na ganyan. Kaya pala disco ng disco dyan yung ulol na yan. Yung pala, dami-dami palang pangbayad niyan gabi-gabi. Magkano kaya ang bill niyan gabi-gabi? Hindi ba? Kasi syempre VIP so ngayon, ang daming pinakitang ebidensya kung magkano ang kanyang insertion na sinasabi niya, si Pulong daw, ganito, 50 billion. Pero siya pala, in the course of his first term as congressman, nakapag-insert siya ng 50 plus billion. Sa budget, kabata-bata pa. Tapos di umano may monopoly pa daw ng vape products dito sa Pilipinas yan, di umano marami kasing mga nagrereklamo na mga negosyante ng vape dito sa Pilipinas na medyo nagrereklamo dahil nga lahat kailangan dumaan sa kanya. Kaya kung makikita nyo dyan sa customs, ang winawasak, vape. Nung panahon ni Pangulong Duterte, mga Ferrari yung binabasag dyan. Ngayon, vape. Kasi sabi nga nila, yung mga nahuli na yun, hindi dadumaan sa kanya. Kaya yung winawarak, yun yung sinasabi nila. Malamang hindi totoo yun kasi hindi naman ako nagsasabi ng totoo dito. Di ba? So, ayan nga, ngayon naman, ang damay naman, Diyos ko po, ang damay naman yung nanay sa walang hiya naman. Pakinggan natin itong revelasyon ni Zaldico. Umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing. Yan ito totoo to Nagkaroon ng investigasyon diyan. Kaya nga sinasabi ko na ito si Zaldico somehow yung mga sinasabi nito kasi ako naniniwala ako na may katotohanan itong sinasabi niya. Kasi nangyari. Nagkaroon talaga ng investigasyon tungkol diyan. Natatandaan niyo sino pa nagpasabog ng mga pangalan na yan? Ang nagpasabog ng mga pangalan na yan, si Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo nagpalabas ng pangalan na Michael Ma. Si Rapi Tulfo yung nagpaimbestiga tungkol sa smuggling kasi
Noong mga panahon na yan, mga bossing, natatandaan nyo, unang-unang inatake nila kasi ang Department of Agriculture Secretary noong mga panahon na yan, si Bongbong, hindi siya nagtalaga ng Agriculture Secretary for I think more than 1 year. O mga ganun, or a little less than 1 year. Basta ganun, sa range na yon, siya ang Department of Agriculture Secretary. So ngayon mga bossing, ang unang naging sakripisyo dyan, si Vic Rodriguez, natatandaan ninyo, yung iskandalo sa asukal. Wala naman tayong shortage sa asukal, pero nag-aangkat na tayo ng asukal. Oo, tapos di umano pirmado pa ng presidente yung dokumento na nag-a-approve, nagbibigay ng approval na mag-angkat sila. Ngayon, kinwestiyon yun, ba't kayo nag-aangkat nang hindi naman tayo dapat nag-aangkat? Kasi enough yung production natin eh. So dapat inuuna natin ubusin yung stocks natin dito, yung production ng mga local farmers. Pag naubos yun, saka tayo mag-aangkat kung may kulang. Pero kung sobra-sobra yung stock natin, nag-aangkat kayo, tapos pera ng taong bayan yung ginagamit nyo pang angkat, ay putang ina, corruption yan. So natatandaan ninyo yung nangyari na yan, hindi ba? Limang taga Department of Agriculture yata yung gumulong ang ulo dyan. Kasama na nga si Vic Rodriguez na nadali dyan. Nagkaroon pa ng investigasyon. Tapos pagkatapos noon, eto na, nagmahal yung sibuyas. Magugulat kayong isang pirasong sibuyas, puta ina, 100, mas mahal pa sa 1 kilong karne. Yung sibuyas. Grabe talaga, nagmahal yung sibuyas noon. Tapos nagkaroon ng investigasyon, bakit nagmahal yung sibuyas? Sinisisi nga nila noon doon sa mga cold storage facilities Nabubulok nga. Sabi nga, paano nagmahal ng sibuyas? Samantalang, ang daming production ng Pilipinas sa sibuyas. Sa Ilocos lang, yan ang numero 1 nagpo-produce ng ng mga sibuyas at bawang dito sa Pilipinas. Paano mauubos? Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, dami nagsisibuyas dyan. Sabi nila, paano sobrang mahal ng sibuyas? Ang dami-dami namin, nabubulok nga yung mga sibuyas namin, walang bumibili. Ngayon lumabas itong pangalan na ito na ito daw Martin Araneta. Di umanong smuggler. Ngayon lumabas yung pangalan niya, lumabas yung pangalan ng Michael Ma, tapos itong Lisa Marcos, lumabas din yung pangalan niya kasi yung opisina ng Michael Ma, yung address ng opisina ng Michael Ma at yung address ng law firm ng ating unang ginang, iisa, parehas. Ang daming lumabas na mga iskandalo noon na pinatay lang nila, talagang pinatahimik nila. Ito yung sinasabi ngayon ni Zaldico. Kaya nga sabi ko nga totoo ba tong sinasabi ni Zaldico? Nagkakaroon ng nagkakaroon ng, ako napapaisip ako na parang totoo kasi nangyari May talagang ganung issue Tsaka makikita mo siya detalyado, sinasabi niya yung mga pangalan. Si Toto Swansing ay nagpa-imbestiga. Diyan sa maanumalyang pagmamahal ng sibuyas na yan. Samantalang tayo'y numero 1 nagpo-produce ng sibuyas. Sabi nga nila, yung ang Middle East, wala silang lupa na tataniman dun. Napakamura daw ng ng sibuyas. Napakarami nilang sibuyas. Samantalang tayo, may taniman tayo sibuyas, tapos ang mahal-mahal ng sibuyas sa atin. Hindi ba nakakatawa ang bayang Pilipinas? Dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024,
kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. O yan na, ang pinag-uusapan niya nung una 2022 was sibuyas. So dahil na-involve yung kapatid ng First Lady, pinahinto yung hearing na yun, which is nasa ano talaga yan? Alam natin yan lahat yan, na experience natin lahat yan, nakita natin lahat yan. Tinatanong nga natin ano na nangyari doon sa investigasyon ng mga ng sibuyas. Wala na, natatandaan yun. Yan din yung unang nagsalita si Pangulo na bilang ng mga araw nyong mga smuggler. Bilang ng mga araw nyong mga smuggler. Mahuhuli na kayo. Diba? Yan yung mga unang niya eh. Na ngayon, ganun pa rin ginagawa niya. Kung ano yung mainit na issue ngayon, yun yung binibilangan niya ng araw. Nung mainit ang issue ng smuggler, bilang ng araw ng mga smuggler. Nung mainit ang issue ng mga hoarder ng bigas, bilang ng araw ng mga hoarder. Nung mainit ang issue sa corruption, bilang ng araw ng mga kurakot. Mahiya naman kayo. Ang ina niyan, lagi na lang may ganyan pero wala naman nangyayari. Hindi ba ano pa ba yung mga maanumalyang pinaimbestigahan? Bukod diyan sa sibuyas, bukod diyan sa bigas, hindi ba inimbestigahan din yung PCSO? Yung mga yung mga corruption diyan, parang dating sa mga tao, yung probability na may araw-araw may nananalo. Maya't maya may nananalo, parang ngayon lang nangyari yun sa history ng PCSO. Ngayon lang nangyari na halos linggo-linggo, meron pang isang beses na may nanalong numero, 41 yung naghati-hati. Imaginein mo yung ang isang tao manalo, ang hirap na, yung pa kayang 41 na katao yung nanalo ng isang numero. Pare-parehas sila ng tinayaan. Putay na, sabi ko nga, yung siguro 2, 3 maghati-hati, okay, pero 41? So ngayon, parang may nakikitang mali dito sa pagdodraw ng PCSO at sa mga nananalo, di ba, pinaimbestigahan din yan ni Rapi Tulfo. Putsaka na, si Rapi Tulfo ang nagsabi, dun sa Michael Mann, nagpatawag, tapos hindi na natuloy, tapos sinimulan din itong hearing dyan sa PCSO, yabang-yabang niya, biglang nawala na rin siya. Biglang hindi na rin niya pinatuloy. Anong kabalbalan yan? Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang 2:00 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestigan ito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, alam mo, grabe to ah. First Lady natin, supposedly ang mga errands niyan, makakatulong sa pagpapaganda ng Pilipinas, pagpapaganda ng mga gawaan, mga tawag dito, ng reputasyon ng presidente. Tapos po siya, trabaho, hindi naman siya taga-DA.
Hindi naman siya taga Department of Agriculture, tapos siyang may hawak ng mga ng bigas. Alam ninyo, ito yung sinasabi ni Balatbay na noong panahon na si Pangulong Duterte ang presidente, ito si Bongbong Marcos, nagre-request na gawin siyang Department of Agriculture Secretary. Oo, nag-request na, sumulat na si Pangulong Marcos, dating dating walang silbi dahil nga di ba natalo siya kay Leni Robredo, no? Dahil hindi niya tinalo si Leni Robredo, so wala siyang posisyon. Humihingi siya ng posisyon sa gabinete ni Pangulong Duterte at gusto niya maging Department of Agriculture Secretary na hindi binigay ni Pangulong Duterte. Bakit? Kasi nga alam niya may something to. Alam niya bogsa to. Alam niya may may mahina ang kokote nito. So si Pangulong Duterte hindi niya yung pinasinayaan. Hindi niya pinasinayaan yun. So, for the longest time, yun daw talaga yung request nila, agriculture. O, tingnan mo, doon sila nagsimula. Doon nagsimula actually yung, kung titingnan ninyo yung chain ng corruption netong pamilya na to, doon nagsimula yan sa Department of Agriculture. Nakita nila, malaki kita pero mas malaki kita sa flood control. Kung tayo na na-realize nila, teka, tayo na dati nakapokus tayo sa di ba, isang taon sila yung hindi sila naglagay ng DA secretary. Nakita nila, siguro, yung katulad din sinasabi nito si Zaldico, let's assume, totoo to, tinitira nila yung agriculture. Sabi nila, tangina, ang dami nating ginagawa rito Tayo ang nagtatrabaho Pucha, ganito lang kinikita natin. Nakita nila yung budget ng DPWH, putang laki-laki. Tapos nakita nila, pucha, flood control, solid. Grabe, ganito pala rin. Yun, palagay ko, doon na sila nag-focus. Hindi na sila nag-focus masyado sa smuggling. Kaya nakita nyo ngayon mga bossing, yung natin, yung mga presyo ng bilihin, especially yung bigas tsaka yung mga sibuyas na yun, wala na nagmahal. Wala nang sumobrang mahal na sibuyas at tsaka yung bigas, nanatili na siya dun sa mahal na presyo niya noon pa. Hindi na gumalaw yun, wala na naging problema doon. Tinan mo kung ano na naging problema, yung flood control na. Bakit? Kasi doon na sila nakapokus pero itong sinasabi na to ni Zaldico, kung ano yung koneksyon nitong nanay, nitong mga pinaggagawa nitong pamilya na ito, hindi lang talaga sa flood control, kundi pati sa mga magsasaka natin. Nilulunod na nga yung mga magsasaka, Diyos ko po, pinagkakakitaan pa. Ito according to Zaldico. Bahala kayo, maniniwala kay Zaldico, hindi ako. Nilalabas ko lang kung ano yung sinasabi ni Zaldico, tsaka binabalikan ko lang yung mga issues before. Kasi nga, matagal na tayo nagvo-vlog, yung mga panahon na yan, sinisita natin yung pamahalaan patungkol sa sobrang mahal na presyo ng mga bilihin na yan. And then, sinasabi ni Zaldico ngayon, so kung babalikan mo, nga, totoo. Hindi gawa-gawa itong istorya na ito. Maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. Dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas. At nag-dinner pa raw sila roon. At nung araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kung mapansin nyo, wala na si hindi na, alam ko hindi na si Laurel ang DA secretary ngayon. Parang alam ko nag-resign siya, di ba? Kasi may courtesy resignation sila pinagagagawa nun sa lahat ng mga cabinet officials. Tapos isa siya sa mga nag-resign na hindi na yata siya naibalik miski ako, nakita ko po, naman, ganito yung sitwasyon. Parang ako yung gagamitin. Parang ako yung, parang katulad ni Zaldico. Parang ako yung, baka pagdating sa dulo, ako pa yung ipakulong ng mga ito. Mag-ingat kayo Kayo mga head ng mga ahensya ng gobyerno.
at alam nyo na kumikita sa inyo itong pamilya na ito, humanda kayo. Pag pumutok yung mga issue na yan, putang ina, kayo may kasalanan. Walang ibang may kasalanan kundi kayo. Ang gagawin nitong pamilya na to, iiwas nila ng iiwas yung mga sarili nila. Nakikita nyo si dating Solgen, na si, yung dating Solgen, hindi, COA chief na dating Solgen ni Pangulong Duterte. Tingnan nyo umalis. Bakit? Nag-resign. Kasi nga, nagkaroon ng bagyo sa Bulacan. Putang ina, nagpunta sa Singapore. Nagpunta sa Singapore. Ngayon ang tanong, ano ba to? State visit ba ito? Sinong gumastos ng kanyang pag-alis papunta na Singapore? Taong bayan ba? O sariling pera niya? So nung nakita yun ni dating Solgen na naging COA chief, sabi niya, putang ina, yari ako dito. Tangina, ako mag-o-audit dito sa tao na ito, mukhang magpapasarap lang ito sa buhay. Pucha, yari ako, baka lalabas pa sa susunod. Ako pa ang nagtatago ng yaman, ako pa ang korap. Ako ay dudoktorin ko pa yung COA audit ng mga yan. Kaya wag na nag-resign yun. Ang daming nag-resign. Na mga matitinong mga matitino na mga tao ni Pangulong Duterte nagsipag-resign kasi nakita nila, putang ina, delikado to. Mantakin mo, bumabagyo, nagpupunta sa ibang bansa, nanonood ng karera. Ito si Laurel, di ko alam kung nagbitiw na siya sa kanyang posisyon pero alam ko isa to sa mga nag-resign noon. Kahit ibinabana ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan. Kasama ka dyan nun Ba't kayo ka na nagsasalita tungkol dyan dahil tinrider ka na? Noon alam mo lahat yan, hindi mo sinasabi, ngayon mo lang sinasabi. Yan naman ang mali kasi sa'yo, Zaldico Saka ka maglalabas ng mga kademonyohan nyo pare-pareho nung pinapatrabaho ka na. Yan tayo kaya sa susunod yung mga ngayon na gusto nang magsalita na kayo ngayon pa lang, hindi yung saka pa lang kayo magsasalita kapag sukol na kayo. Walang forever sa pagnanakaw, walang forever sa posisyon. Tandaan ninyo si Inday Sarang magiging presidente sa 2028 at pag naging presidente yan, putang ina, habulin kayo lahat niyan. Hindi kayo makakalusot. So ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, bumaliktad na kayo. Kung may nalalaman kayo, ngayon pa lang, ilabas nyo na. Dahil kapag lumabas yan, pagkatapos ng administrasyon na ito, maniwala kayo. Putang ina, yari kayo. Ngayon pa lang, ilabas nyo na. Kaya ito si Zaldico, yung kanyang credibility, kina-question. Kasi alam niya itong mga ito since 2022 Tapos ngayon lang siya maglalabas. Tapos sasabihin nyo na absuelto siya, sasabihin nyo rockstar siya, sasabihin nyo siya ang bagong bayani. Ako, nagpost ako noon. Zaldico is a hero. Pero puta, sarcastic yun. Hindi totoo yun. Baka gamitin yun sa gamitin yun against me. I-quote nyo ako doon Alam nyo naman ako, napakatarantado ko sa social media. Wala akong sinabi matino dyan. Ngayon itong si Zaldico, kaya yan sinasabi nga nila na binabasa, hindi daw sincere, yung credibility kasi binabasa. Tanga, sa dami ba ng impormasyon na yan, masasaulo mo ba lahat yan? Magkwentuhan kayong dalawa, tanong mo sa kanya tungkol yan, alam niya kung anong sasagot niya sigurado. Nila lang niya, sinusulat lang niya, binabasa niya para detalyado. Hindi ba sa Senado ganyan, yung mga resource person? Mas gusto nila na kung ano yung kanilang sinumpaang salaysay,
yun yung mismong babasahin nila, walang labis, walang kulang. So ganito din ang ginagawa rito ni Zaldico. Binabasa niya para hindi siya malito, para yung istorya sunod-sunod at mas maintindihan ninyo, hindi sabog-sabog katulad ni mag-speech ni BBM na walang natatapos na sentence. O hindi ba? Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Yan na nga yung sinasabi natin mga bossing ha. Itong mga revelasyon ni Zaldico ngayon, ako somehow naniniwala ako, bagamat hindi ko siya inaabsuelto sa mga kasalanang ginawa niya. Pero ito mga sinasabi niya na ito, talagang sa loob ng 3 taon, lumabas talaga itong mga issue na to. Ngayon lang nagkakaroon ng pangalan, sino yung mga main players dito sa mga iskandalo na ito dahil inilabas niya na. Ngayon makikita ninyo, yung itsura ni Zaldico ngayon, nakikita nyo na medyo kalmado na siya, hindi katulad nung una na parang putang ina, kala mo, na kalbo na sa problema. Kasi ang hirap talaga nitong sitwasyon ni Zaldico. Nagtatago ka sa ibang bansa na kahit, alam naman natin na kahit saang lupalop ng mundo may Pilipino, tapos itong mga OFW at mga migrant na mga Filipino sa abroad, mga maka-Duterte yan. So, pag ito si Zaldico, kahit na nasa ibang bansa siya, nahihirapan siya. Hindi siya makalabas, hindi siya hindi siya makakilos, kasi nga, delikado para sa kanya dahil ang daming galit sa kanya na Pilipino. Pero sa ngayon, palagay ko sa ngayon, the reason why ito si Zaldico medyo naging maalwan na yung itsura niya, somehow, nakikita niya na may kakampi na siya kahit papaano Kasi noon, yung mga tinuturing niya na kakampi niya, kasi kaaway niya na buong Duterte crowd noon, nakikita niya ngayon yung mga dati niyang kakampi lang naman niya yung mga kasama niyang nagnakaw Oo, nung yun lang yung mga kakampi niya, medyo hirap siya. Lalo na nung yung mga kakampi niya na yun mismo, pinagkanuno siya, mas lalo siyang nahirapan. Mantakin mo, yung nag-iisang mga kakampi mo, tinarantado ka pa, so wala ka ng kakampi mo na lang sarili mo, kakampi mo na lang abogado mo, pamilya mo. Pero lahat galit na sa'yo. So ang ginawa niya, ganun sige, ilabas natin. Nung nilabas niya ngayon, na-appreciate kahit papaano. Ako, na-appreciate ko. But it doesn't, it doesn't make him a saint. Oo, na-appreciate ko yung ginagawa niya, na-appreciate ko yung mga revelations niya, and gusto ko mag-focus tayo doon sa mga revelations niya, yung mga binabanggit niyang instances, mga pangalan, mag-focus tayo dyan, dapat iniimbestigahan natin yan. Ito si Zaldico, palagay ko, kung nasa man siyang bansa, nandoon ngayon, pag lumabas yan siya, palagay ko baka baka yakapin pa yan ng mga Pilipino na makakakita sa kanya. Kaya makikita mo si Zaldico kahit papaano, umalwan-alwan na itsura niya, palagay ko nakakalabas na yan. Palagay ko nakakapunta na yun ng McDonald's, ganyan, nakikita niya na pag nakita na siya ng mga Pilipino, baka kinukongratulate na siya. Huwag ka mag-alala, sir, itatago ka namin. Ganyan pa na may mga Pilipino, no? Huwag ka mag-alala, sir. Kita mo si Harry Roque, di ba? Talagang ang daming Filipino community at mga Filipino individuals yan sa Europe na willing siyang itago dahil alam nila na tatrabahuin siya ng gobyerno. So ganun din ito si Zaldico. Sa nakikita ko na palagay ko sa bagamat kawatan ito, palagay ko mas tanggap na siya ngayon ng mga tao sa ibang bansa, and kung siya nga, totoo nga na meron na siyang foreign passport at hindi, kahit nakanselahin mo yung passport niya, meron na siyang foreign passport kasi yun yung umuugong-ugong before. Feeling ko this time, medyo kahit pa paano nabawasan na galit ng Pilipino sa kanya. Baka ma-appreciate na yung ginagawa niya. Baka tanggapin na siya ng mga Filipino community abroad. But again, I'm not advocating na i-absuelto natin ito. He still needs to answer sa lahat ng mga kasalanan na ginawa niya sa bayang Pilipinas. At kung maaari lang, Zaldico, isoli mo na yung mga ari-arian na ninakaw mo, tsaka yung mga pera na ninakaw mo. Ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang